Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman!
Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may malisya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Mapita sa kanulangon, sa mga pagkatanong o mga pagalitanong sa Maguindanao at sa mga karatig lugar. Welcome sa inyong paboritong programa na Kababalik Lang. Live na live po kami ngayong Sabado, May 16, 2026 para po sa isang buong oras na makabuluhang talakayan. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum, ito si MJ Alvarez at your service. Bago ang lahat, MJ, syempre, mag-shoutout muna tayo sa mga listeners natin and viewers na nanonood na ngayon at nakikinig sa atin pong mga stasyon, no? Radyo at FB Live ng DXMS Radyo Bida 882 sa AM radio dial ninyo. DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1. Shoutout sa inyo sa mga listeners ng Voice FM at Gabay FM 97.7. Good morning sa inyong lahat. At syempre, shoutout din sa mga viewers natin sa Facebook pages natin ng MSSD at sa provincial branches. At syempre dun sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At lumawak na rin tayo, Jeff, partner na rin natin ngayon iMinds Philippines, Radio Pilipinas. Kung nakikinig sila sa Hulo, Marawi, Tawi-Tawi, Zamboanga at Davao City, nandyan po ang Radio Pilipinas. At ngayon, kasama din natin ng PTV. Pero ngayon po ay meron tayong inaayos, no? So hindi tayo naka-air sa PTV ngayon. But on the next Saturday, nandyan uli ang ating TV. And syempre abangan niyo yung mga bago nating bago nating mga segments. Yes. Meron tayong tanong ng Bangsamoro, mula po talaga yan sa ground ng mga tanong ng ating mga kababayan. At syempre yung Minister's Minute, huwag kalimutan dahil may sasagutin or may mga mensahe si Minister Raisa Jajuri sa atin. And nagpapa-shoutout si Jess Manuel Nordalgan. Sabi niya pa-shoutout po, watching po from Capiton. Capiton is Dato Udin. Oo, Kapiton. Yes. Barangay Capiton ba yan? Yan. Thank you so much Good for morning. watching, Jess. Good morning din kay Alibay. Alibay. Palalisan. Magandang umaga po sa inyo. And of course, Almida Ladja.
Alminda Ladja. And Good morning. RJ Grafilo, watching from South Oh, layo Cotabato. ha? Oo. Thank you po at nagtutune in kayo. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Siti Sofia Mansul, salam everyone, good morning. Watching live, ayan. Maganda po at wag po nyo kaming BBT1 dahil kayo po ay may chance na manalo mamaya. Yes. Sa ating Sabado panalo, 300 peso worth of GCash. Sagutin nyo lang na mabilis yung tanong at kompleto at kayo po ay mananalo na. Basta't nauna kayo at tama yung sagot nyo. Yes, at naging posible ang Bangsamoro muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating ministro, Attorney Rice Hayes Jejuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. For your comments, suggestions, or questions, mag-text po kayo sa ating hotline number ha, 0962-230-9967. I-flash natin sa screen. 0962-230-9967. Sa mga naka-Facebook Live, i-screenshot nyo po ang number na yan. Sa mga nakikinig sa radyo sa bahay, ay i-save nyo po sa phone book ng phone ninyo or isulat sa papel. 0962-230-9967 dahil pwede po kayong mag-text dyan. Kung kayo ay hindi naka-FB Live, pwede mag-text at may chance pa rin po kayong manalo sa ating Sabado Panalo. Yun. O sige. Ano na Moving pag-usapan on, natin? ano pag-usapan natin? Ayan, araw-araw, hindi lang ito tuwing Marso or tuwing Nobyembre, patuloy nating sinasanay ang mga kababaihan na maging pinuno sa komunidad, no? Maging mas malawak pa ang kanilang kaalaman at magkaroon ng boses at lakas na tumayo, no? Sa kanilang kapakanan, no? Kung ano yung feeling nila, karapatan nila. Marunong silang tumayo. So yun. Kaya naman si MSSD upang mapalakas ang mga sektor ng kababaihan, nag-publish ito ng Training Manual on Women's Empowerment. Kaya yun po ang topic natin today. Abangan nyo po, makinig po kayo. Ang topic natin, kababaihan, boses at lakas ng komunidad. Yun. At makakasama po natin para syempre lubos natin maintindihan yan, ang Regional Focal ng Women's Welfare Program ng MSSD, Ma'am Faida Ensana RSW. Magandang morning po sa iyo, Ma'am Faida, and welcome back to our program Bangsamoro Muna MSSD at your service. Good morning, ma'am. Opo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And magandang araw po sa lahat ng Kabangsamoro. Yun. Sige, simulan na natin Masyadong agad. formal tayo today. Hindi ko maintindihan si Ma'am Faida. Sige, ang pag-uusapan natin ay ang training manual for women's empowerment. Ayan. So, hindi ito bago, Jeff, at sa ating mga nanonood at nakikinig sa atin. So, isa-isahin natin ngayon, ano nga ba ang laman nitong training manual na to? At bakit si MSSD ay talagang Gumawa ng manual. Oo, gumawa talaga siya ng isang dokumento, isang material para magamit ng ating kababaihan. Sige, ma'am, go. Opo, ang manual na ito ay tinatawag po nating Training Manual for Women's Empowerment. Ibig sabihin po ito ay talagang na-conceptualize po para po sa mga kababaihan natin sa community level. This is a community base at ito ay may series of modules. May 10 modules po ito siya. At ito po ay ninanais po natin na mapaigting, mapalakas, mapalawak ang awareness, no? Ang kaalaman ng ating mga kababaihan sa community leadership maybe at saka sa kanilang pag-alaga, pagpa-improve, no, ng kanilang mga sarili. Yun. Sige, isa-isahin natin yung mga briefly, no, natin yung mga iba't ibang lectures, no, doon at kaalaman na ituturo diyan sa manual na yan. Sige. Anong background nito, Ma'am Fides? Bakit si MSSD ay talagang nagpursige para magkaroon ng isang material ang ating mga kababaihan na magamit nila sa kanilang mga komunidad? Opo, tayo ay naniniwala ang isang babae o ang isang tao ay siya ay magiging empowered, no, kung siya ay maraming kaalaman. So kung wala kang alam sa, for example, sa batas, wala kang alam sa ano ba yung babae, sino ba talaga ito siya, so kulang, no? Hindi siya ganon ka-empowered kumbaga, at saka hindi siya makaparticipate
tama ba, parang may tanong, tama ba na magpa-participate ako dito sa activity na ito? Ako ba ay kasapi dito and etc. So through this training manual, kaya nga may 10 module po siya kasi may iba't iba pong mga component, no, na aspeto na alam po natin na alhamdulillah inshallah ay makakatulong po sa pagpapalakas po ng boses at saka ng kanilang partisipasyon po sa ating communities. Pero, Ma'am Faida, ang pag-conduct ba natin sa mga training na to? So, syempre, pagsasanay ito, no? Yes, Bumababa si MSSD. Yes. Oo. Pero, Kapag ka-training, ibig sabihin may mga resource persons. Yes, Sino-sino po yung mga resource persons? And sino naman po yung mga target participants ninyo? Okay? So doon muna tayo sa mga participants, no? Sa lahat po ng babae, kahit saang sektor ka, mayaman ka man or nasa middle system, no, ng ating communities or sa mga mahihirap, lahat po ng klase ng babae ay pwede pong maging participants po natin dito sa ating training sessions na community based po ito siya. Pero binibigyan po natin ng prioridad po, no, yung mga kababaihan po natin na tinatawag natin na sa laylayan, na sa remote communities para po mapalawak po yung kanilang kaalaman. At the same time, itong manual natin ay pwede rin pong gamitin ng ating mga partners, pwede rin pong gamitin ng ating mga social workers kasi may mga bawat sessions, bawat module ay may mga guidelines po, no, na masundan po sila. At the same time, inaanyayahan din po natin, hindi lang po yung mga kababaihan, yung mga asawa nila, Sir Jeff, no, at saka Miss Jevi, pwede rin pong sumali dito para mas magkakaintindihan ang bawat sektor, ang bawat gender, no, ng ating communities. mas maganda to, kasama talaga yung mga asawa. Gaano katagal ba yung training na yun? Kasi yan madalas ang tanong eh. Yes. No? Gaano katagal ba yan? Mabilis lang ba yan? Baka kakain ng oras baka nila. matagal, baka maubos yung oras namin dyan sa pag-upo sa training na yan. Tapos, Opo. instead na makikinig kami, inabagot. Opo, sa bawat pag makita natin ang bawat module, Sir Jeff, no, Miss Jevi, meron po siyang sessions. Ang bawat sessions may kaakibat po na oras. So, ibig sabihin, hindi natin kakainin ang oras ng ating mga kababaihan sa communities. Alam naman natin, ang mga kababaihan natin, sila yung nagbabantay ng mga anak, no? Magluluto pa yung mga yan. May mga iba pa, nag-inegosyo pa. So, talagang ang pinaka-maximum natin ay 2 oras, no? Not bad. Per session. Okay. Pero Ma'am Faida, So, makukompleto nila. Kung 10 yan, 20 hours lang yun. Ay, tama ba? 2 oras. tsaka hindi man to araw-araw. Oo. Opo. 20 hours lang, makukompleto mo yung 10 ano na yun? Ano tawag dito? Modules na yun. Depende sa kanilang availability. Pero Ma'am Faida, ang tanong ko, meron ang ginagawa ba, dahil ginagawa na to ngayon meron ba talagang yung talagang lalaki lang lahat? Yung ganun. Oo. Mas maganda. Kasi sa 10 module, mayroon tayong iba't ibang topics, iba't ibang subjects. Tapos ang module may mga subsessions. Kung hindi ako nagkakamali, sa isang module, meron tayong pinaka-maximum na may mga 6 sessions, Sir Jeff, no? So, basically, kung ano yung tampok na topic para sa mga kalalakihan na gusto natin malaman din nila, mas maganda yun na matry natin na puro kalalakihan ng ating mga participants. Sino naman po nagpo-facilitate dyan? Train po ba? Saan po nanggaling sila? Opo. So, sino ba yung magtitrain nito? Pinangungunahan po ito ng ating MSWOs or ang ating mga social workers na nasa community-based level po sila. At the same time, Sir Jeff and Miss Jevi, nag-train po tayo ng mga community facilitators. Tinuruan po natin sila paano i-conduct itong sessions na ito, pero may limitations sila kasi kung hindi sila handa doon sa mga topics na nasa module, wag sila yung RP. Pwede po silang mag-invite sa mga experts natin. For example, on family planning, on reproductive health. Yan. Siyempre, sino ba ang mas authority to discuss that? Saan po ba yan ini-insert yung itong training na ito, ma'am? Andoon po ba yan sa family development sessions ng 4Ps or separate po talaga ito na activity? Separate po siya. Opo, tamang malagandang tanong, Sir Jeff, no? Separate po siya.
Pero depende sa pag-uusapan no ng Corpus at saka ng MSSD, kung the same participants yan, maybe may mga topics na pwedeng Pwede i-insert na. no Oo. doon sa Kasi sa kasi family magdoble pa, development session. kung magdoble pa, ano na lang, Oo, kasi- one resources. O kasi sa one resource na FBS, lang. meron din siyang sariling module, diba? Module. Yes. Meron din sariling Pero module. baka may akma doon. Ito yung sinasabi sa module, tapos ito naman yung sa training for women. Eh, pwedeng ipagsama. Pero ilinaw natin, Ma'am Faida, na itong mga modules na ito ay may connection ito sa babae. Yes. No? Kasi Women ano nga- empowerment Oh, talaga. yung babae na, ano nga yung babae, Ma'am? Building alliances for Bangsamoro actions towards women's empowerment. Yun. No? So yung babae, kalipunan siya ng mga asosasyon ng mga kababaihan. Yun. Oo. Yan. So, ngayon, Ma'am Fides, ginagawa na itong trainings na ito. Pero ano po yung mga prinsipyo, yung batayang Yes. prinsipyo nito? Dapat klaro po ito, no? Kung tayo ay nagkakandak, dapat iniisip po natin, itong pagkandak ng community-based training sessions na ito, dapat apolitical and non-partisan. Ibig sabihin, wala tayong kinakampihan, wala tayong kinikilingan kahit anong partido, no? For example, sa politika. At saka, ito ay, dapat ay non-sectarian, hindi siya nafo-focus sa anong religion. No? Lahat ng- Non-sect, non-partisan, Yes. apolitical. Ibig sabihin, wala pong kinalaman yung mga politiko dyan. Yes. Kung Hindi. magsasabi na pumunta kayo dahil pinatawag kayo ni barangay captain o ni councilor, Correct. hindi po totoo yan. At saka- Ito ay programa talaga ni MSSD. At saka hindi pwedeng gamitin sa mga campaigns. Lalo na ngayon. Yes, Oo, lalo na parating na ngayon. ang Lalo na campaign ngayon. period. Oh. And siguro sa training din, iwasan na lang din yung pagbibigay ng mga example ng mga, kasi may mga women leaders naman tayo, pero may mga iba kasi na napopoliticize because yung mga examples ay mga politikong babae. So mga ganyan. Oo. Tsaka, maganda itong non-sectarian kasi hindi lang ito para sa mga Muslims, kundi para sa Christians, para sa mga lumad kasi inclusive, Inclusive. po ang ating modules. Correct. Yan. Ano pa, Ma'am At, Faid? at hindi siya non-profit, hindi ito siya pwedeng pagkakitaan. Wala pong Libre. walang Oo. registration fee, Yun, klaro. walang babayaran po kung ikaw ay nag-attend nitong community-based training sessions po ito. Pero meron po ba yung libre pagkain sa Opo. mga participants? Ang Yun naging kasi ang tanong talaga. Practical lang tayo kasi pupunta kami dyan. May pagkain ba? May merienda ba yan? Yes. So, ang naging kasanayan po natin, mismong mga participants, magdadala ng saging na nilaga. Yun, sila na magsasabi na Saging, yes. hindi ito siya, wala ito siyang fee, pero kung kayo nag-usap-usap o sige, mag-chip in tayo for the nilagang saging. Okay lang. Kasi correct me if I'm wrong, Ma'am Faiz, even the community facilitators ay walang bayad, hindi ba? Sila yung mga volunteers. Tama ba? Alhamdulillah sa ngayon, Miss Jevi, meron tayong pang traveling allowance po nila. Oo, meron so at na. least may travel. For example, nakatira siya sa poblasyon, magkakandak siya sa Purok na medyo malayo sa kanyang residensya, so pwede siyang bigyan natin siya ng pamasahe na very minimal, no? Very minimal lang po Baka kasi makarating lang siya doon sa venue yes, nila. kasi nandun pa rin yung pinapatunayan natin na yung volunteerism ay very tangible po no sa ating community. Nandyan pa rin. Nandyan Yun. pa rin. At the same time, Miss Jevi, meron tayong binibigay sila communication allowance kasi baka mag-follow up sila no, sa kanilang mga participants. Ay, paano pag wala pong doon, walang signal? Opo, tingnan natin, no? Tingnan natin. Pag communication, convert na lang natin yan sa ano. Opo. At the same time, Miss Jevi and Sir Jeff, meron tayong pang supplies and materials na panggawa nila ng mga visual aids, Ay, maganda. yung mga pang workshops nila, and etc. Basta ang So, importante, yun po. non-profit po ito. Wala Yes. pong kukolektahin dyan. Kung mag-uusap-usap kayo para sa kakainin nyo, para meron kayong snacks habang nag-session kayo, okay lang. Kayo-kayo po yan. Hindi po yan siya compulsory. Voluntary po yan. Yes. At ano pa po? Hindi po ito nagdi-discriminate, ma'am. Hindi, dapat nasabi na nga kanina ni Miss Jevi na inclusive po ito siya, no? Gusto po natin lahat po ng interesado na willing to learn and willing to empower themselves, they can attend the community-based training session. Kasi baka sasabihin,
single mom man yan, wala man yan asawa, hindi yan pwede magsalig. Hindi pwede. Much more, kasi may mga programa tayo for solo parents, Correct. no? Magsabi, sa mga ganyang discrimination, no? Hindi pwede. Wala pong ganyan Basta sa klaro, session. ano man ang gender mo, ano man ang iyong tribo, At status. at status, po pwede po. No? Yun. Sige. So, okay. Sige, pag-uusapan natin, Ma'am Faida, ano yung pinakaunang module natin? Yes, Oo. okay. Mabilis lang tayo dahil magpo-post na tayo for a break, ha? Ang Okay. bilis na So, ang module 1 natin, ang title nito ay Self-Enhancement and Self-Care. So, basically po, itong module na ito ay binibigyan natin ng kaalaman ang ating kababaihan paano nila alagaan ang kanilang sarili. Diba? Through this session, malalaman nila ano ang kanilang kahinaan at ano ang kanilang kalakasan. So, yun ang mahalaga dito sa session na ito at paano pa nila ma-improve ang kanilang sarili at saka sa relationship nila with their family members and the communities. Importante kasi self-awareness. Yes. Kilala mo dapat yung sarili mo. Alam mo dapat kung anong lakas mo at ano yung kahinaan mo at paano mo ito magagamit as an advantage. Sa pang-araw-araw na buhay. Pwede po kasi naman yung weakness, akala mo weakness ay pwedeng maging asset mo yan. So, yun yung ituturo sa inyo na Opo. hindi nang porket kahinaan mo yan ay hindi na pwedeng gamitin yan para mag-improve ka. So, i-shift na natin yung narrative na nagkakriticize sarili, nagsi-self-pity sila Oo. to self-awareness. To self-awareness. Maganda na yung alam mo para alam mo rin kung paano dalhin yung sarili mo Kasi, at paano i-presenta yung sarili mo sa ibang tao. Kasi kung kilala mo ang sarili mo, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Correct. Yun ang maganda. Oo. Kung alam mo ang iyong kapasidad, kaya mo ipagtanggol. Ano man ang iba to sa'yo. At wala nang mga api sa'yo dahil alam mo yung kahinaan mo at ikaw mismo recognize mo yun, hindi ka na mabubuli. Kasi alam mo na yan. Alam ko naman na kahinaan ko yan. So what? So that self-enhancement and self-awareness will lead to the second module. No? Ang second module natin, Ma'am Fides, Ang second module natin ay gender sensitivity. So, mahalaga din ito siya, Miss Chevy, no? Maintindihan nila bakit sila isang babae, bakit may lalaki, at bakit may mga ibang sektor, ibang gender, katulad ng mga bakla, tomboy, etc. So, dito maintindihan nila kasi sa science po, ang pagkabakla, ang pagkatomboy, hindi po ito siya nakakahawa, no? So, may mga lecture dito, may mga subsessions po dito, pinag-uusapan po yan. Bakit? Kasi naiintindihan natin, ang mga kababaihan na may mga anak na bakla, may mga anak na tomboy, ang bigat ng mga kanilang pinagdadaanan. So, mas mainam, ma-explain natin dito sa kanila, sa community base mismo, na itong mga ganitong gender ay hindi po ito salot sa lipunan o hindi po ito kasalanan. So, through this module, may intindihan po nila lalo, no? Bakit may mga iba't ibang sector po sa ating communities. ang galing nito. Very progressive, no? Very progressive. Ito ay pagtanggap, no? Na kahit anumang gender, tayo ay tao. Yes. Yun. This is basic human rights actually. Correct. Ano man ang gender mo, Yung ikaw respeto, ay tao. Respeto. yung respeto sa Oo. kung ano ang choice ng bawat isa ay mahalagang matutunan yan. Lalo na doon sa komunidad na medyo sarado yung isip. From the world itself. Oo, challenging ito, Ma'am Faida. May mga ibang places kasi sa Bangsamoro region na hindi natin pwedeng i-discuss yan. Mukhang tabu pa no, sa communities na yan. How do you handle this kind of challenges kapag ka po naandun ka sa situation na medyo hindi tinatanggap ng community na sinasabi mo may tomboy, may bading kasi para sa kanila walang ganyan. Hindi dapat pinag-uusapan yan kasi dalawa lang talaga, lalaki at babae lang talaga. Hinahaluan natin ng scientific explanations. Yun, scientific explanation. Yes, scientific po. Oo. Actually, isa lang yun eh. Kung galit ka sa inequalities, dapat galit ka rin sa gender discrimination. Correct. Diba? Correct. Oh, ayan na. Yun. Lumalalim na. Pero dapat Correct. may malalim talaga na diskusyon ito eh. Oo. So, dito sa gender sensitivity, inainanyahan namin yung mga ating community facilitators, very encouraging na ini-encourage namin sila na to really get expert, no, to discuss on this. Kasi this is very sensitive. Correct. This is a very critical issue. So, dapat po yung very authoritative, no, yung mag-explain po dito
na talaga pong malawak ang kaalaman po patungkol po sa gender. Kasi again, hindi natin sila sinasway na paniwalaan kung anong gusto, kung ano yung ipinupush, ano yung sinasabi natin. It's just giving awareness. I-inform natin yung community about the reality, no? Yung realidad ng buhay. Nasa sa kanila na yun kung tatanggapin o hindi. Yes, At the end of the day. Pero Ma'am Fides, bukod ang konteksto ng Bangsamoro, aside sa meron tayong national laws, dahil kailangan din natin i-contextualize, Yes. no, ang ating mga pagsasanay. Sa Module 3, yan. Sa Module 3, Yes, ayan. tama. So, ang Module 3 po natin mga kabangsamoro ay Women's Rights and Related Laws. So, ito po yung ang dami pong batas, no, patungkol sa pagbigay ng proteksyon sa mga kababaihan, sa mga kabataan, no, at saka sa lahat ng gender, no, sa ating communities. So, dito naman, nililinaw po natin, no? Kasi, sabihin nila, ano ba ang RA 9262? Ang alam lang nila kung binugbog ka, 9262 na yan, no? Tama naman po yun, pero mas pinapalalim po natin, no? Ang RA 9262 at mayroon dito, nilagay po natin sa ating module na ito, yung ano naman ang sa perspektibo ng Islam. Yan. So, ano ba ang women's in Islam? Sino ba ang mga kababaihan kung titingnan mo yung Islam? Saan ba ito sila? Doon sa community natin, di ba? Oo. Parang ang pagkaintindi ko dito, ito ay bridging between the national laws and Bangsamoro laws versus doon sa pagkilala talaga na ang dynamics ng kababaihan at kalalakihan in Islam ay pareho lang. So mutually reinforcing. Pareho lang sila. No? Ma-correct yung Walang konsepto. walang mababa, walang mataas diyan sa pagka tinitingnan natin yung equality, no? At saka yung rights ng bawat isa because under the law, pantay-pantay yung karapatan natin, babae ka man o lalaki. Actually, dito sa module natin to Miss Jebe at saka Sir Jeff, ang nailagay lang natin dito yung model family in Islam at saka yung reproductive health and sexual yan. So, may mga bagong fatwa ngayon. So, inshallah, kung may mga pagkakataon tayo, pwede natin siya ma-enhance. Correct. Itong module na ito, kasi ang dami na natin ipasok. Ang dami ng fatwa. Marami ng fatwa. May mga instance ba na may tawag dito, negative reactions yung mga participants, halimbawa pag tinuturuan mo na dapat pantay sa pamilya, pantay si nanay at tatay. May mga, kasi ang sasabihin nila, hindi, akong tatay ako nagtatrabaho dito dapat ako nasusunod, ako talaga yung head of the family. Ibig sabihin ng head of the family, ako talaga masusunod, ako ang last say. May mga reaction po. May mga reaction po talaga kasi kaya dapat malinaw po yung pag-intindi nila doon sa cultural practices or traditional practices versus the Islam religion or kung ano mang religion na nandoon sila. So dapat malinaw po yung distinction, no, ng pagkakaiba ng ating belief sa kultura natin na ginagawa po natin at saka dong mismong turo ng ating relihiyon. So dapat malinaw po yan siya. 8:31, Ma'am Faida, babalikan natin yung iba pa pong mga modules. Punta muna tayo dito sa tanong ng Bangsamoro at narito po, pakinggan natin yung mga tanong ng ating kabangsamoro sa ground. Tanong ng Bangsamoro. Magandang araw po. Ako pala si Abera. Gusto ko lang pong tanungin kung ano-ano ang mga programa sa MSSD para sa aming mga kababaihan. Tanong ng Bangsamoro. Ayan. So, tamang-tama. Para sa'yo talaga ito, Ma'am Faida. Unang-unang programa na itong ginagawa, itong training module. Isang programa yan para sa mga kababaihan. Very, very helpful. Yes po. Tama po, no? Isa po ito sa empowering women. Ito po yung community-based training sessions po natin. Pangalawa, nandun po yung ating self-care services and psychosocial support, no, para sa mga kababaihan. At the same time, meron po tayong component ng livelihood assistance, no? At saka yung ating mga case management doon sa mga kababaihan na nakakaranas ng abuso, ng diskriminasyon. So, marami pong programa din si Women's Welfare Program sa mga kababaihan po. Simula sa paano
simula sa pagbibigay ng gabay sa inyo sa pagiging responsableng nanay, asawa at ina ng tahanan, patungo sa paano maging mas produktibo na babae sa komunidad, sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng puhunan, trabaho, negosyo, pwede po ninyong idulog yan sa MSSD. Pumunta sa kanilang mga Municipal Social Welfare Office. At saka mayroon ding nais din ng MSSD na ipagbuklod sila, no, kumaga i-organize sila, no, para mas maging malakas pa po yung boses through our babae program. Kung nakikinig si nanay sa atin ngayon, mas maganda po, nanay, na kung may makita kang mga MSSD na nag-organize po ng mga asosasyon, sumali po kayo. General kasi yung tanong niya eh. So, nanay, ganun po, kung kailangan nyo ng livelihood, pwede sa MSSD, kung qualified kayo. Yes. Kung meron naman po kayong problema sa kalusugan, kung may problema po kayo sa medical needs, pwede po rin tumulong si MSSD para sa inyo. Apo, actually ang programa para sa kababaihan, cut across po ito lahat sa programa ng MSSD. Correct. No? So pwede po namin silang i-refer kung hindi po maangkop doon sa programa na meron under the Women's Welfare Program. Alright, MJ, ito naman po ang ating Sabado Panalo at question natin. Question number 1. Question number 1. Para ako naguluhan sa tanong. Sige, question number 1. Ayan. Baka nakalimutan ng mechanics ha. Napakadali ng mechanics natin. Ang unang makasagot sa ating Facebook live comment o sa ating hotline number ay mananalo ng 300 pesos load or cash via GCash. Ayan. So, unang tanong. Ano ang title ng Module 2? No? Ano ang title ng Module 2? Dali. Ito ay tungkol sa gender dynamics, no, at women's rights sa BARM. Yan. So madali na lang yan, ha. Sagutin po ninyo ng tama. I-comment po ninyo yung sagot ninyo. Kalaki po ang buong pangalan at address po kung saan, taga saan kayo, para mabilis po kayo makontak. So naman po kayo, magbabalik pa po kami. MSSD BARM at your service. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Yung ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. Updates po muna tayo. MSSD Updates. MSSD inilunsad po ang Unified Beneficiary System. Social workers binigyan po ng laptops. Yan. Narito po ang report ni Jab Musa. Jab. MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Isang malaking hakbang tungo sa mas mabilis, mas maayos at mas transparent na serbisyong panlipunan ang inilunsad ng MSSD. Ang kauna-unahang Unified Beneficiary Data Management System o BDMS. Inulunsad ito noong April 28, 2026 sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex dito sa Cotabato City bilang bahagi ng digital transformation ng serbisyong panlipunan sa Bangsamoro. Sa ilalim ng temang One Bangsamoro Family, One Verified Record, Coordinated Bangsamoro Support, ang BDMS ay isang centralized digital platform na hindi lamang nagsasama ng datos kundi nagmo-monitor at namamahala sa records ng mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng MSSD.
Layunin nitong alisin ang duplication ng records, pabilisin ang paghahati ng serbisyo at gawing mas transparent, epesyente at data-driven ang mga programang panlipunan sa buong rehiyon. BDMS is not just a system launch. It is a statement of intent that MSSD and the Bangsamoro government are committed to serving our people with professionalism, transparency, and intelligence they deserve. Samantala, binigyang diin ni MSSD Minister Raisa H. Jajuri na higit pa ito sa isang simpleng technological upgrade. Aniya, hindi lang ito sistema. Ito ay tugon sa matagal ng hinaing ng ating komunidad para sa mas maayos, patas at organisadong serbisyo. Nagpasalamat din ang MSSD sa UNICEF at Australian government sa Pilipinas para sa kanilang mahalagang suporta sa pagbuo ng sistemang ito. Kasabay ng paglulunsad, tumanggap ng bagong laptops ang 12 Municipal Social Welfare Officer ng Maguindanao del Norte mula sa MSSD at UNOP Subatra program upang mas mapabilis ang pagproseso at pag-update ng mga datos ng mga benepisyaryo. Ang mga social work na ito ang mga frontline ng serbisyo, kaya inaasahang mas mapapalakas pa ang kanilang kakayahan sa paggamit ng digital system. Sa kabuuan, ang BDMS ay inaasahang magiging susi sa mas inklusibo, epesyente at makatarungang paghahati ng serbisyong panlipunan para sa bawat Bangsamoro. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar A. Musa ng Bangsamoro Muna, MSSD at MSSD Updates. Maraming salamat, Aljabar Musa. MSSD nagsagawa ng Mobile Journalism or MOJO training upang mapabilis at mapalawak ang pag-uulat ng serbisyo. Narito ang report ni Emran Alim. MSSD Updates. Sa panahon ngayon, isang cellphone lamang ang kailangan upang maihatid ang tunay na kwento ng komunidad. Kaya naman, upang higit na mapalakas ang paghahatid impormasyon, isinagawa ng MSSD sa pangunguna ng Information and Communications Division o ICD ang 3 araw ng Mobile Journalism o MOJO Training nitong ika-13 hanggang 15 ng Mayo 2026. Ang pagsasanay ay dinaluhan ng mga Information Officers, Multimedia Officers at Communication Focals mula sa iba't ibang regional divisions at programa ng Ministry. Ayon kay JV Alvarez, ang Chief ng ICD, mahalagang mapalawak ang kakayahan ng mga communicator upang mas mabilis, malinaw at makatotohanang maihatid sa publiko ang mga kwentong serbisyo ng Bangsamoro Government. At mas maintindihan tayo because we speak the same language of service. At mas ma-proliferate pa ang ating mga serbisyo sosyal, ang ating programa at serbisyo sa Bangsamoro. Unang bahagi ng training, tinalaki ni Carlo Kasing-Kasing, MOJO Desk Digital Editor ng 1PH at 1News, ang MOJO Revolution in Government Communication. Sinundan ito ni Mobile Cinematography Masterclass ni Mobile Journalist Arles de los Santos, habang ibinahagi naman ni Mobile Journalist Merimon Reyes ang mga techniques sa field interview, stand-up reporting at mobile editing. Nagtapos ang pagsasanay sa pamamagitan ng paggawa ng final projects, feedbacking at isang awarding ceremony upang kilalanin ang mga natutunan at malikhaing output ng mga kalahok. Sa bawat kwentong ating nadodokumento, mas napapalapit ang serbisyo ng MSSD sa Bangsamoro. At yan ang ating update mula dito sa Precious Cabana Resort. Ako si Emran Alim, Bangsamoro Muna, MSSD at your service. MSSD Updates. Maraming salamat, Emran Alim. 8:42, tuloy tayo sa ating usapin with Ma'am Fides. Ayan, saan na ba tayo? Last natin na Module 4. So, Module 5 na tayo. Ma'am Fides, go! Okay, ang Module 5 natin, doon naman tayo pag-uusapan natin ang sexual... Ay, 4 pala, sorry. 4 pa lang. 4 pa lang tayo. Reproductive health. Okay. Maternal. Balikan natin yung Module 4. And child health care. So, dito namang module na ito ay bigyan natin ng kaalaman ng ating mga kananayan, mga kababaihan patungkol sa pagpapalaga sa kanilang katawan, kung sila ay nagpapadede, for example, sila ay may mga bagong panganak, and at the same time, paano din nila alagaan ang kanilang mga anak, no? At sila ay dito sa session na ito, tinuturuan din sila ng mga nutritious, paano mag-prepare, no, ng mga nutritious food na high in nutrients, for example. So may mga dito, may mga
sessions dito, no? Paano mag-prepare, no, ng mga nutritious food at saka paano alagaan yung mga matatanda at saka bata, no, ng kanilang Kung ako i-invite ako ni Ma'am Faida para mag-teach dito, gusto ko talagang i-push yung malunggay. Oo. Malunggay talaga. Oo, malunggay talaga. Ano yan? The most powerful vegetable. Kasi inano dito parang combat malnutrition. Yes, So, may mga actual demo ito paano lutuin si malunggay, paano magluto ng mga gulay, etc. Ganyan po. So dito po sa ating sessions. ang Module 5 natin, Ma'am Faida, Ito naman ay mahalaga ito, no, lalo na sa mga kabataan natin, kasi kung ang nanay ay may alam sa sexual and reproductive health, ito po ay kanyang ma-share, no, sa kanyang mga anak, no. So ano ang kahalagahan ng sexualidad mo, anong kahalagahan ng reproductive system ng isang babae, paano ito sa alalagaan. For example, ang ating uterus sa kababaihan, diba dapat nagmamature ito bago siya mabuntis, naalagaan ito siya ng mabuti, kaya nag-advocate tayo na walang child marriage. Ang daling sabihin, na pinag-uusapan natin dito, but it's really difficult for the parents to talk to their children. Yun yung pinaka dapat ma-break natin ang barrier na yan. Pagka teenager na yung mga bata, nagtutulakan si ina at saka si ama kung sino pwedeng kumausap doon sa anak. Kung paano kakausapin tungkol sa, pagbo-boyfriend, tungkol sa kanyang sexuality. Isang na lang, Sir Jeff, no? Isa lang gusto kong ma-share. Yung myth na ang isang babae sa unang gabi ng mag-asawa na hindi dinugo, hindi daw virgin. So hindi po yan totoo, no? Scientifically po, ang isang babae may mga dinudugo, meron pong hindi. Depende po sa natin sa tawag reactions ng ating cervix and etc. May science explanation po yun. So hindi po totoo na kung hindi ka po dinugo sa unang gabi ninyo ay hindi ka po virgin. Maganda itong module na ito dahil matuturuan yung mga parents how to talk to their children, their kids about their sexuality and reproductive health. Kaysa naman matuto sila o matutunan nila ito sa ibang tao. Sa ibang tao. Napaka-dangerous doon, pagka po ibang tao yung nakakausap ng mga anak ninyo. So importante na makuha nyo itong training session na ito para alam niyo kung paano kausapin yung mga anak tungkol sa menstruation, tungkol sa pagdadalaga, sa pagbibinata, bakit mayroong tumutubo kahit anong mga bagay sa kanyang mga bakit may urge, eventually may sexual urge, ano ang gagawin, paano iko-control yung sarili. Lahat ng yan ay dapat pinag-uusapan ng And para parents. mas inclusive siya, nag-incorporate tayo ng fatwa, no? On sexual and reproductive health and family planning. So, para mas yung mga nakikinig sa atin, interesado na yan. Tapos sabi nila, saan ba kami pwede mag-avail ng mga workshops na yan at seminar na training na yan? Sinong pwede naming lapitan? Ma'am Fight, sabihin mo na kaagad saan sila pwedeng lumapit. Magtanong ng mga schedule ng session na to. Kung saan po kayong community, kung saan po kayo nabilong na munisipyo, lapitan po ninyo ang aming Municipal Social Welfare and Development Office. Tanungin nyo kung saan po yung nagkakandak ng community-based training sessions po ng manual ng MSSD. Ongoing ba yan all throughout the year? Kapag katapos na 10, balik naman sa number 1? Yes. Kasi baka ang naabutan nila 5 na or naabutan nila 6 na. Pagka ngayon pa lang sila nakakaalam. Tapos nagsimula na yung training. Pagdating nila, module 6 na. Pwede pa din nilang balikan yung 1 to 5. Wala po itong hangganan, no? Hanggat may babae, hanggat may tao sa community na willing to learn, nandyan po ang ating mga community facilitators, na mga trained, na nakatingin na po tayo ng more or less 500 na community facilitators buong BARM provinces po. Kasama pa ang Sulu. And I think hindi ladderized to. Yes. Hindi ladderized. So, any of the modules kung ano ang gusto nilang pag-usapan. Yes. Exactly. Sige. So, module 6. Module 6, ito, very important din ito. So, sanitation and environmental protection. So, tinuturuan din sila, binibigyan sila ng kaalaman paano proteksyonan ang ating environment. Ano yung pinakasimpleng nito? Example, even yung pag-segregate, ang hirap. At saka yung proper waste disposal. Oo. At saka yung open
Ano? Defecation. Hindi ko ma-pronounce. Ibig sabihin, Yung pagdidumi kung saan-saan, dapat bawal yun. pagsusunog, no? Pagsusunog din. Oo. Yung mga simple yan, paulit-ulit natin yan na sinasabi. At every time may mga announcement tayo dyan, no? Bawal magsunog, ilagay sa tamang basurahan. Importante ito lalo na doon sa mga kababayan natin na nakatira malapit sa ilog kasi kung saan magtapon sa sila ilog. nakatira doon na sila dudumi, doon din sila kumukuha ng kanilang panligo, doon na lahat. Doon naman maglalaba. So, importante na natuturuan kayo kung paano nyo palangalagaan yung kapaligiran ninyo. Dapat maintindihan po ng ating nanay at lahat ng individual na ang sanitasyon ay may connection sa environment. Correct. O minsan tayo, nag-landslide, nag-ano-ano, pero tayo din ang gumagawa. Kapag ka nagkasakit, kapag ka nagkaroon ng diarrhea, cholera and all, wala po kayong mabiblame dyan kundi sarili nyo lang din. Yes. Mo tinuturo At saka mahalagang session dito sa module na ito, yung bakit may climate change. Bakit nag-iba na ang panahon. So para mas maintindihan ng ating community. Nako maganda ito kasi alam niyo po ba yung climate change, tinuturo mga foreigners pa yung mga teachers. Usually, mga foreigners pa yung nag-workshop yan. Pero at least meron tayo ditong localized version of explaining to the people kung ano yung climate change. Maganda itong environmental stewardship. Parang nung tayo ay ginawa ng Panginoon, tayo mga stewards ng earth, no? Pero yun, parang balikan nyo na kayo ay stewards pero bakit natin sinisira ang sarili natin? Ano ibig sabihin ng steward ng Tagalog? Kaya mo yan. Tagapangalaga. Caretaker. Mas mabilis. Caretaker tayo. So, steward nyo pa talaga yan. Palitan natin ng caretaker. Tayo po talaga yan. Caretaker ng mundo. Isa yan sa social responsibility natin bilang citizen ng tao. Dahil pag hindi nyo inalagaan, lahat ng babalik sa inyo lahat ng mga pinagagawa natin sa ating kapaligiran. Yan tawag dyan nature's revenge. At kapag gumanti ang kalikasan, lahat tayo apektado. Hagupit, no? Ang hagupit ay talagang deadly. Correct. Okay. Module 7. Module 7, leadership. Dito naman, tinuturuan sila, pinapahalagaan natin ang kanilang importansya, no? Na mag-lead ng grupo nila sa kanilang communities. So dito, binabahagi natin ang kaalaman para paano ba ako magiging leader? Ano ba ang gusto kong gusto ko bang maging leader at paano? So dito, tinuturuan natin sila, no? Binibigyan natin sila ng kaalaman dito sa module na ito. Gagamitin yung kaalaman diyan kung paano kayo mag-organize sa community, tapos paano niyo tutulungan yung mga kapwa nyo kababaihan para naman sabay-sabay kayong umahon sa kung anumang kahirapan o difficulties na naroon kayo sa kasalukuyan. Pwede pang e-enhance itong Module 7 na to, Ma'am Fights. Magandang mapailalim din dito yung nitty-gritties talaga on paano natin mabigyan ng tamang pagsasani ang mga kababaihan natin ang conflict resolution, public speaking, mediation, strategic decision making, no? Kasi ito man yung mga competencies ng isang leader. No? Correct. At yung leadership talaga ay nagsisimula po yan sa loob ng tahanan. Yan talaga yung ako ang idea, ang ano ko talaga, ang paniniwala ko talaga, ang leadership ay laging nagsisimula sa loob ng tahanan. Pag sa loob ng tahanan ay wala kang say, mahirapan ka dun sa labas, no? Magiging underdog ka. I understand you. So, kung ibig sabihin sa tahanan, kung ikaw ay babae tapos hindi ka talaga makapagsalita para sa sarili mong desisyon, mahirap din talagang dalhin yun sa labas. At ang leadership, hindi lang yan siya sa lalaki, no? Ang babae pwede maging leader din ng tahanan, no? Lalo na pagka po ang pinag-uusapan ay pangangalaga sa anak, no? Yung mga pangangalaga sa pamilya, leader din po si babae. Pero Jeff, maraming pagkakataon na itong ating mga community raising awareness sessions ay naging mitsa na pagbalik nila ng mga bahay nila ay marunong na silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. May mga ganun din. Ang ganda nga ng number 2 na objective ng ating Module 7, no? Transforming socially disadvantaged women into change agents. Yun. Kuha yun, no? Change agents yan. Kapag ka may leadership skills na, maganda, no? Dahil nade-develop yung leadership, hindi lang siya doon sa labas, kundi pati sa bahay ay may leadership skills na sasabihin ni na ako na ito pa. Kaya ko na ito. Di ba? Kasi usually, ang mga kababaihan,
we would always wait for the decision of the man in the house. No? Pero hindi na po yan uso ngayon. May Nasa desisyon moderno tayo pa- pareho. pareho Tayong dalawa tayong ang magdedesisyon. Because we lead in this family. No? Pare-pareho tayong leader dito. And that will lead to the next module. Which is the community participation. Module 8 po yan. Ayan. Sa Module 8 natin, dito naman, binibigyan natin ng kaalaman ano ang kahalagahan ng kanilang partisipasyon sa community. Ano ang pwedeng magawa ng isang kababaihan no, sa isang community. Paano sila mag-analyze ng kanilang mga needs, ng mga issues no, patungkol sa mga kababaihan. Ano ba ang pangangailangan ng kababaihan dito? So, dapat na maturuan sila paano nila yung definition mismo no ng community participation in the community, ano ba talaga ito? Yun. So dito sa module napapag-usapan po ito siya. And Module 9, may business Module management 9, skills yan, pa. BBMST naman ito siya. Kung may mga negosyo sila, may balak silang magnegosyo, itong module nito ay makakakuha sila ng kaalaman paano ma-improve, paano pa ma-strengthen ang kanilang mga business skills, no? Tuturuan Dito kayo sa kung module. paano yung 500 piso ninyo ay magagamit nyo puhunan at mapaparami yung 500 peso ninyo at hopefully ay mabigyan din ng pagkakataon na magkaroon no ng maliit na negosyo na bubuhay sa pamilya. Gusto ko to. Actually, Maganda. gusto ko talaga to kasi Ito kasi ang kulang. akong ito. Ito ang kulang palagi sa ano. That's why nananatiling mahirap yung mga mahihirap because they lack skills of basic Financial literacy. management and financial literacy. Dapat nga Pag may nasa pera ano to. sila, gastos, hindi nila, wala nang weighing of anong dapat gastusin, paano magtitipid, how many percent should be saved, no? Pinaka-basic Pero walang lang ganyan. tinuturo dito, recording, bookkeeping, ganyan. So Very yan, basic. pagka alam mo na itong part na ito, ititipid natin para magkaroon tayo ng at least basic na negosyo, tuturuan kayo ng Pero alam mo, mahalaga to, dapat kasama to sa curriculum na talaga ng edukasyon Kasi tingnan mo ngayon, 'di ba? Kaya nagiging generational yung ang anak ay dapat, Ganyan. 'di ba? Mag-anak ka para pagtanda mo may bubuhay sa iyo. Tama na 'yun. Oo. Kasi hindi natin i-blame nga yung mga parents natin, walang financial literacy. Oo. Yun. Sige. And Module 10. Module 10 ay ang functional literacy and numeracy. Dito, basically Yan. dito, tuturuan sila magbilang at sumulat. Ay, salamat. Ang pinaka-aim natin dito, may sulat man lang nila ang kanilang pangalan at mabasa nila ang simpleng word. For example, yung mga sasakyan, papunta ng town, papunta ng super. Okay? At least Typing meron ng lang. ganito. Nakwento ko lang kasi kami, nagbo-volunteer kami with my friends. Pumupunta kami sa bundok at sa mga malalayong lugar to teach those people na hindi illiterate talaga, sumulat, bumasa at saka magbilang. Yun ang ginagawa namin, weekends yun, no? Yung medyo kaya pa namin yung kabataan namin. College kami, nag-organize kami magkakaibigan, and then we'll go to the mga bundok at magturo. Doon kami natutulog, community, tawag dito, basta nag-integrate kami sa community. Ganun Napakaganda nito. Sa mga nakikinig, nanonood sa amin, very inclusive po talaga ang module na to. So kung feeling mo kulang ka doon sa pagsusulat at pagbibilang, ito po ang module na para sa Sali inyo. kayo dito. Inclusive po talaga ang module na to. Again, no discrimination. Yeah, Kung hindi kayo exactly. marunong kaya nga po meron itong training na ito para po ito sa inyo. So don't worry kapag hindi marunong magbasa, hindi marunong magbilang, sali po kayo dito dahil guaranteed matuturuan kayo kung paano yung basic. At sa susunod po na eleksyon, alam nyo na, mababasa nyo na yung mga pangalan na babotohin at nyo. isusulat, no? Isusulat. Kasi yun ang pinakamahirap. Kapag ina-assist, baka iba na po yung sinusulat ng mga nag-assist. So mas maganda na natututunan nyo po ito. Alright! Alright! 8:56 na. Pagpapaalam na natin si Ma'am Faida. Paalam ka na. Hindi pa, mag-ano pa tayo. Okay. Tanong ng Bangsamoro Tanong ng tayo. Bangsamoro pa. Tanong tayo ng Bangsamoro. Isa pang question from our Bangsamoro From the ground. From the ground. Tanong ng Bangsamoro. Ako si Hernando. Doon ako'y pangutana sa MSSD kung doon ba'y programa para sa mga mga business. Tanong ng Bangsamoro. Kaya mo to, Ma'am Fides. Pati kami hindi namin alam kung anong tanong actually. No. parang gatanong siya kung meron mang pangkabuhayan. Business. So, marami po, no, may mga financial assistance po tayo para po sa iba't ibang sector po, no, may para sa babae, para pa sa mga head of the families natin. Excuse me.
BSK. Meron po, Bangsamoro Sagip Kabuhayan. Okay. Ang Bangsamoro Sagip Kabuhayan, hindi lang babae. Hindi po babae. Ayun. Oo, Okay. meron Pwede po sa lahat yun siya. Basta't qualified po kayo doon sa For validation criteria. and assessment po ng Oo. ating staff. May national project, may national ano pa po, may Yeah. national program din po na nagbibigay ng livelihood. Sustainable Livelihood Program. Oo. Yun, pwede din po kayo doon. Basta po pumunta lang kayo sa MSSD office or sa barangay po ninyo para magtanong kayo kung at ma-assess niyo yung sarili niyo kung kayo qualified. Basta't importante indigent kayo. Wala po kayong trabaho at nangangailangan po talaga kayo ng tulong. Yes. Ayan. At ito naman po ang ating Ma'am Fay, magpaalam ka na muna at bago kayo mag-question. Opo, maraming salamat po ulit sa Bangsamoro muna MSSD Service sa pag-invite po at ang panawagan ko po doon po sa mga na-train po namin ng mga community facilitator sa pagkandak po dito kasi may mga nakikita ko nandito sa mga Hello po. audience po Shout natin. Opo. Shout out doon sa mga training mga facilitators po natin. Sana po ay paigtingin po natin, wag po tayong mapagod at wag po tayong magsawa po para i-share po itong kaalaman po sa ating mga kababaihan. So, yun po. Maraming salamat. Thank you po sa inyo si Ma'am Fay dahil sana siya po ang regional focal ng Women's Welfare Program ng Ministry of Social Services and Development. Ayun. Alright, question number 2. Question number 2 tayo. Ayan, question number 2, ano ang title ng module na nagdi-discuss about basic math? Pagbabudget at paghawak ng pera. Yun. Yan ay module number... Module what? Ilagay ko ng... Title ba yung tanong? Title yung tanong. Title pala. Pero, title ng module. Anong module? Module title ang nagdi-discuss about basic math, basic budgeting at paghawak ng pera. Module 10 yan. Pinaka-latest lang na natin na binanggit yan. So, madali na lang sa inyo yan ha. Okay. Meron ng clue. Module 10. Ayan. Sige. Ito na po ang Minister's Minute. Isang minuto mensahe, tugon o gabay para sa Bangsamoro. Minister's Minute. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kasama sa 4Ps na ngayon ay pumapasok sa bagong yugto ng paglilingkod. Ang inyong pagpasok sa 4Ps ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang tungkulin ng paglilingkod. Malamang ay alam nyo na ito dahil marami sa inyo ay napakatagal nang nagtrabaho sa 4Ps at kahit marami kayong kinaharap ng mga hirap at frustrations, andyan pa din kayo. Bilang pagtatapos, congratulations po uli sa inyong lahat and welcome to the MSSD family, this time in a different and in a stronger capacity as contractual employees. Ating pong pakatandaan, ang ating kontribusyon ay hindi nasusukat uli sa ating mga kontrata o hindi yung kalidad ng ating serbisyo. Sama-sama po nating itaguyod ang isang mas matatag, mas makatao, at mas epektibong 4Ps sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan, congratulations sa ating mga 4Ps colleagues, na finally sila ay mga contractual personnel na ng MSSD. Correct. Ayan. Congratulations sa inyo. Quick shout out lang tayo, Jeff ha. Pauline Lubinso Paradero. Thank you so much, Ma'am Bakti Pangandaman. Super Chick Angas, Ang dami nila, hindi natin makaya. Chuck KM, thank you. Chief Sandy Makakwa, thank you so much. Hello. Noraina Otimama de Campong, thank you so much. Ayan, Saipuddin Mamintong at Norlay. Sa lahat po ng mga mga MSSD staff din and workers, good morning po sa inyo. Maraming salamat sa pag-antabay. Yes, ayan. Okay. Alright, so muli nagpapasalamat po kami. Isang oras. Ang feeling ko, ang kulang pa rin talaga ang isang oras, Parang yung speed natin ay 10 times ang bilis, Thank you so much sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood sa amin, sa pakikibahagi ng ating isang oras na programa. At sana meron tayong bagong natutunan, na kahit tayo ay araw-araw may tinatrabaho, pero meron tayong mga dagdag kaalaman. Para sa mga karagdagang tanong at paglilinaw, ang ating hotline number ay parating bukas, 0962-230-9999.
0967. Muli, MJ Alvarez po, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng bunghanan ng Information and Communications Division ng MSSD, kay Carl Daniel, and of course, sa NDBC Cotabato, at sa ating pong mga technicians on board at dito sa studio, Robert, and sa transmitter na doon si Chief Rupert Sapuay. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat. Tandaan po natin basta serbisyo, una ka, Bangsamoro. See you next week para po sa isa na naman makabuluhang talakayan dito lamang sa inyong programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service! Lloyd, kunin mo daw yung gamot ko kay mamang mo. Opo, tay. Ang gamot ni Papang. Sige anak. Hala, hindi pa ako nakabili ng gamot. Kung kulang ang pambili ng gamot, may B-Cares na aalalay sa iyo. Maaari kang makakuha ng hanggang 10,000 na halaga ng gamot base sa reseta ng doktor.